May isang kabanata sa Biblia na hindi katulad ng kahit anong ibang bahagi ng kasulatan. Hindi ito isang panalangin, hindi ito isang propesiya, hindi ito isang talinhaga, isang utos o isang awit. Ang dating nito ay parang isang testimonya sa korte. Parang may isang taong tumayo sa witness stand, nagbukas ng isang balumbon at nagsimulang tawagin ang mga pangalan, isa-isa na nagpapakita ng ebidensya para sa isang bagay na hindi nakikita, hindi nahahawakan, hindi natitimbang o nasusukat. Ang kabanata ay Hebreo 11 at ang ebidensyang ipinakita nito ay para sa pinakakontrobersyal na pahayag sa buong kasaysayan ng tao, na may isang Diyos na hindi mo nakikita, isang mundong hindi mo nahahawakan, at isang pangakong hindi matutupad sa buhay mo, at ang itaya ang buong buhay mo sa mga bagay na iyon ang tanging makatwirang bagay na magagawa ng isang tao. 40 talata, hindi bababa sa 18 pangalan, libu-libong taon ng kasaysayan ng tao na siksik sa isang argumento, at kapag narating mo ang huling talata, may matutuklasan ka na magbabago sa kahulugan ng bawat kwentong nauna. Isang twist na napakabigat at napakaganda na tinawag ng mga sinaunang ama ng simbahan ang kabanatang ito bilang ang hukuman ng langit. Pero ito ang halos walang napapansin. Ang mga tao sa kabanatang ito ay hindi mga santo. Sila ay mga sinungaling, mga duwag, mga mamamatay tao, mga babaeng bayaran at mga nag-aalinlangan, bawat isa sa kanila. At hindi iyon isang depekto sa argumento, iyon mismo ang argumento. Ipapakita ko sa inyo ang ibig kong sabihin. Bago natin suriin ang mga pangalan, kailangan mong maunawaan kung ano talaga ang ginagawa ng Hebreo 11. Dahil kung babasahin mo ito bilang isang listahan ng mga bayani sa Biblia, malalagpasan mo ang buong punto. Ang aklat ng Hebreo ay isinulat para sa mga Hudyong Kristiyano na halos sumuko na. Naniwala sila kay Jesus, umalis sila sa sinagoga, na-persecute sila, ninakawan, pinahiya sa publiko, may ilan na kinumpiska ang ari-arian, may iba na ikinulong. At ngayon, pagkatapos ng maraming taon, hindi pa bumabalik si Jesus, nakatayo pa rin ang templo, namamahala pa rin ang mga Romano, ang paganong imperyong nagpapako sa kanilang Mesyas sa krus ay nagahari pa rin sa buong kilalang mundo. At ang presyur na bumalik sa Hudaismo, bumalik sa kaligtasan ng lumang sistema, bumalik sa isang pananampalatayang protektado man lang ng batas ng Roma, ay dumadagok sa kanila. Ang may akda ng Hebreo ay sumusulat sa mga taong nawawala na ng pananampalataya. At sa kabanata 11, gumawa siya ng isang napakatalinong bagay. Hindi niya sila binigyan ng teolohiya, hindi niya sila binigyan ng mga patakaran, binigyan niya sila ng ebidensya, inilagay niya ang pananampalataya mismo sa paglilitis at tumawag ng mga saksi, at ang unang salita ng kanyang testimonya ay isang kahulugan na pinagdebatehan na ng 2,000 taon. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11, unang talata. Ang salitang katiyakan sa Griego ay hypostasis. Ibig sabihin nito ay pundasyon, katotohanan, ang suportang nasa ilalim ng isang bagay. At ang salitang katibayan ay elegchos, isang legal na termino na nangangahulugang patunay, pagkahatol, ang uri ng ebidensyang dinadala mo sa korte. Hindi isang pakiramdam, hindi isang kutob, isang legal na termino. Pinili ng may akda ang kanyang mga salita na parang isang abogadong naghahanda ng kaso. Hindi niya sinasabi na ang pananampalataya ay wishful thinking o positibong enerhiya o bulag na pagtitiwala. Sinasabi niya na ang pananampalataya ay isang pundasyong itinatayo mo para sa buhay mo at ebidensyang itataya mo ang buhay mo. At pagkatapos ay ginugol niya ang natitirang bahagi ng kabanata para patunayan ito
sa pamamagitan ng pagtawag sa mga saksing gumawa ng eksakto niyon. Ang unang pangalang tinawag niya ay si Abel. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng mas katanggap-tanggap na handog kaysa kay Cain, kung saan kinilala siyang matuwid, pinatunayan ng Diyos sa pagtanggap ng kanyang mga handog. At sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, bagamat namatay siya, nagsasalita pa rin siya. Si Abel ang unang tao sa kasaysayan na namatay, at namatay siya dahil sumamba siya ng tama. Ang kapatid niyang si Cain ay nagdala ng handog. Tinanggihan ito ng Diyos. Nag-alab si Cain sa inggit at pinatay niya si Abel sa isang bukid. Ang unang gawa ng pagsamba sa kasaysayan ng tao ay direktang humantong sa unang pagpatay sa kasaysayan ng tao. Ang pinakaunang taong lumapit sa Diyos sa tamang paraan ay pinatay dahil dito ng isang taong hindi gumawa ng ganoon. At sinabi ng may akda ng Hebreo na nagsasalita pa rin si Abel. Isang patay na tao, libu-libong taon nang nasa lupa, ay nagpapatotoo pa rin. Ang dugo niya ay sumisigaw pa rin mula sa lupa, gaya ng sinasabi sa Genesis 4. Ang pananampalataya ni Abel ay tumagal ng mas matagal kaysa sa katawan niya. Iyon ang unang piraso ng ebidensya. Pero narito ang hindi komportabling bahagi. Ang pananampalataya ni Abel ay hindi nagligtas sa buhay niya. Iyon ang pumatay sa kanya. Ginawa niya ang lahat ng tama at ang gantimpala niya ay isang marahas na kamatayan. Kung ikaw ay isang Hudyong Kristiyano sa unang siglo na nawawalan ng lahat dahil sa pananampalataya mo, hindi iyon talagang nakakapagpalakas ng loob. Maliban na lang kung ang may akda ay may ibang punto. Maliban na lang kung sinasabi niya na ang sukatan ng pananampalataya ay hindi kung protektahan ka nito mula sa paghihirap, kundi kung matatagalan nito ang paghihirap mo. Ang katawan ni Abel ay alikabok na. Ang pananampalataya niya ay nagsasalita pa rin. Ang ikalawang saksi ay si Enoch. Sa pananampalataya, si Enoch ay kinuha pa itaas upang hindi makakita ng kamatayan at hindi na siya natagpuan dahil kinuha siya ng Diyos. Bago siya kinuha, kinilala siyang nakalugod sa Diyos. At kung walang pananampalataya, imposibleng malugod ang Diyos dahil ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang umiiral siya at ginagantimpalaan niya ang mga naghahanap sa Kanya. Si Enoch ay kabaligtaran ni Abel. Si Abel ay namatay dahil sa kanyang pananampalataya. Si Enoch ay hindi namatay kailanman. Itinala ito ng Genesis 5 sa isa sa mga pinakakakaibang linya sa buong lumang tipan. Si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos at nawala na siya dahil kinuha siya ng Diyos. Iyon lang. Walang seremonya, walang nagliliyab na karwahe gaya ng matatanggap ni Elias sa kalaunan. Isang tao lamang na lumakad ng napakalapit sa Diyos na isang araw ay wala na lang siya. At nakasingit sa kwento ni Enoch, ibinagsak ng may akda ang maaaring pinakamahalagang talata sa buong kabanata. Kung walang pananampalataya, imposibleng malugod ang Diyos. Hindi mahirap, hindi malabong mangyari, kundi talagang imposible. Hindi ka maaaring magkaroon ng relasyon sa Diyos nang walang pananampalataya. Iyon ang pundasyong pinagtayuan ng lahat ng iba pa sa kabanatang ito. Pero pansinin kung ano ang ginawa ng may akda dito. Si Abel ay namatay, si Enoch ay hindi namatay. Ang unang dalawang saksi ay may ganap na magkasalungat na resulta at pareho silang itinampok bilang mga halimbawa ng pananampalataya. Na ang ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi garantiya ng isang tiyak na resulta. Garantiya ito ng relasyon sa Diyos. Kung ano ang mangyayari sa katawan mo ay ibang tanong na ganap. Ang pagkakaibang iyon ay lalong magiging mahalaga habang nagpapatuloy ang kabanata. Ang ikatlong saksi ay si Noe. Sa pananampalataya, si Noe, matapos balaan ng Diyos tungkol sa mga pangyayaring hindi pa nakikita,
sa magalang na takot ay nagtayo ng isang arka para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang mundo at naging tagapagmana ng katuwiran na dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya. Naniwala si Noe sa isang bagay na literal na kabaliwan ayon sa pamantayan ng kanyang panahon. Sinabi sa kanya ng Diyos na ang tubig ay babagsak mula sa langit, tatakpan ng lupa at wawasakin ang bawat may buhay. Ayon sa maraming iskolar, may kapanipaniwalang argumento na ang mundong bago, ang baha, ay hindi pa nakaranas ng ulan sa paraang naiintindihan natin. Inilalarawan ng Genesis 2 ang isang hamog na nagdilig sa lupa. Si Noe ay nagtatayo ng isang napakalaking barko, humigit kumulang 137 metro ang haba, 23 metro ang lapad, at 14 na metro ang taas. Sa isang mundong maaaring hindi pa nakakakita ng bagyo, isipin mo ang pangungutya, taon-taon ng konstruksyon, posibleng mga dekada. Pinapanood siya ng mga kapitbahay niya habang nagpuputol ng kahoy, naglalangad ng mga tabla at sinisiyahan ng bawat dugtungan ng alkitran. Para sa isang sakuna na walang palatanda ang darating, malinaw ang langit, tuyo ang lupa. At patuloy na nagtayo si Noe. Araw-araw, taon-taon, itinaya niya ang kaligtasan ng kanyang pamilya sa isang babala mula sa isang Diyos na walang ibang nakakarinig. At pagkatapos ay umulan. Ang pananampalataya ni Noe ay hindi pasibo. May kasamang pisikal at nakakapagod na paggawa sa mahabang panahon nang walang kahit anong nakikitang ebidensya na tama siya. Iyon ang isang uri ng pananampalataya na bihirang isaalang-alang ng karamihan kapag pinag-uusapan ang paniniwala sa Diyos. Isang bagay ang sabihing naniniwala ka na umiiral ang Diyos. Ibang bagay naman ang gugulin ang mga dekada ng buhay mo sa pagtatayo ng isang bagay dahil sa sinabi niya sa iyo ng pribado, habang lahat ng tao sa paligid mo ay iniisip na nawalan ka na ng katinuan. At pagkatapos ay nagbago ang kabanata, dahil ang susunod na saksi ay nagbago ng sukat ng lahat. Sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang tawagin siyang pumunta sa isang lugar na tatanggapin niya bilang mana. At umalis siya na hindi alam kung saan siya pupunta. Si Abraham ang may pinakamalaking espasyo sa Hebreo, 11 kaysa kaninuman. 5 buong talata ang nakalaan sa kanya at may dagdag pang mga talata para kay Sarah at may magandang dahilan. Si Abraham ang bisagra ng buong kabanata. Lahat ng nauna sa kanya ay pambungad. Lahat ng sumunod ay nagmula sa tipang ginawa ng Diyos sa kanya. Pero ang detalyeng binigyang diin ng may akda ay hindi ang tipan. Ito ay ang kawalan ng kaalaman. Umalis si Abraham na hindi alam kung saan siya pupunta. Sinabi ng Diyos na umalis. Tinanong ni Abraham kung saan. Sinabi ng Diyos na sasabihin ko sa iyo pagdating mo. Kabaliwan iyon sa kahit anong makatwirang pamantayan. Hindi mo iiwan ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang buong buhay mo para sumunod sa isang tinig patungo sa isang lugar na walang pangalan. Si Abraham ay 75 taong gulang. Nakatira siya sa Ur ng mga Kaldeo, isa sa mga pinaka-advanced na lungsod ng sinaunang mundo. May kayamanan siya, kaginhawaan, katatagan, at sinabi ng Diyos na iwan mo ang lahat ng iyon. Mayroon akong mas maganda para sa iyo, pero hindi ko sasabihin sa iyo kung ano ito o kung nasaan ito hanggat hindi ka nagsisimulang lumakad. At umalis si Abraham. Inimpake niya ang lahat, isinama ang asawa niyang si Sarah at ang pamangkin niyang si Lot at naglakad papunta sa disyerto patungo sa isang lupaing hindi pa niya nakikita kailanman, na sumusunod sa isang pangako mula sa isang Diyos na kamakailan lang niyang nakilala. At nang dumating siya, hindi niya natanggap ang lupain. Tumira siya sa mga tolda. Malinaw na sinabi ito ng may akda ng Hebreo. Tumira siya sa lupain ng pangako na parang nasa ibang bansa.
Dayuhan siya sa lugar na ipinangako sa kanya ng Diyos. Nakikita niya ang lupain, nalalakaran niya ang lupain, pero hindi pa sa kanya. Totoo ang pangako. Hindi pa nangyayari ang katuparan at namuhay si Abraham sa tensyong iyon sa natitirang buhay niya. Ito ang pattern na binubuo ng may akda. Ang pananampalataya ay nangangahulugan ng pagkilos batay sa isang pangakong hindi pa natutupad. Hindi isang pangakong hindi matutupad kailanman, isang pangakong hindi matutupad sa iyong takdang oras. Ipinangako rin ng Diyos kay Abraham ang isang anak na lalaki at pagkatapos ay pinaghintay niya si Abraham ng 25 taon. Si Sarah ay 70 taong gulang na. Si Abraham ay 100. Sa bawat pamantayang biolohikal, imposible ito. At gayon paman, patuloy na inilagay ng Diyos ang pangako sa harap nila. Taon-taon hanggang ang sitwasyon ay naging sobrang walang pag-asa na nang sa wakas ay dumating ang bata. Walang ibang posibleng paliwanag kundi ang Diyos. At pagkatapos ay dumating ang sandaling tumutukoy kay Abraham magpakailanman. Sa pananampalataya, si Abraham nang subukin siya ay inihandog si Isaac. At ang tumanggap ng mga pangako ay nasa gitna ng pag-aalay ng kanyang kaisa-isang anak na lalaki na tungkol sa kanya ay sinabi, sa pamamagitan ni Isaac ay papangalanan ang iyong mga supling. Isinaalang-alang niya na ang Diyos ay may kakayahang buhayin siyang muli mula sa mga patay at sa matalinghagang paraan, tinanggap niya siyang pabalik. Sinabi ng Diyos kay Abraham na ialay si Isaac, ang anak na hinintay niya ng 25 taon, ang anak na sa pamamagitan niya ay dapat matupad ang lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham. At sinabi ng Diyos na patayin mo siya, ilagay mo siya sa isang altar at sunugin mo. May isang bagay na ibinunyag ang may akda ng Hebreo dito na hindi tahas ang sinabi ng Genesis. Nag-isip si Abraham. Pinag-isipan niya ito ng mabuti. Isinaalang-alang niya na kung ipinangako ng Diyos ang mga supling sa pamamagitan ni Isaac at ngayon ay hinihingi ng Diyos na patayin niya si Isaac, iisa lang ang lohikal na konklusyon. Kailangang buhayin ng Diyos si Isaac mula sa mga patay. Naisip ni Abraham ang konsepto ng muling pagkabuhay sa kanyang sariling isipan, daan-daang taon bago maranasan ito ng sinuman sa kasulatan. Hindi dahil siya ay isang teologo, dahil ang pananampalataya ang nag-udyok sa kanya sa isang lohikal na konklusyon. Kung ang pangako ng Diyos ay totoo at hinihiling sa akin ng Diyos ang isang bagay na tila sumasalungat sa pangakong iyon, may solusyon ang Diyos na hindi ko pa nakikita. Hindi iyon bulag na pananampalataya. Iyon ay pananampalatayang nag-iisip patungo sa isang sagot na hindi pa umiiral sa karanasan ng tao. At pinigilan siya ng Diyos. Tumawag ang anghel. Isang tupang lalaki ang lumitaw sa kakahuyan na buhay si Isaac. Pero sinabi ng may akda ng Hebreo na tinanggap ni Abraham si Isaac pabalik mula sa mga patay sa matalinghagang paraan. Sa isipan ni Abraham, patay na si Isaac. Kumpleto na ang pag-aalay sa kanyang puso. Sa 3 araw na naglakbay sila patungong bundok Moria, naglalakad si Abraham kasama ang isang anak na isinuko na niya. At ang pagbalik ni Isaac ay para kay Abraham, isang muling pagkabuhay. Ito ang kalagitnaan ng kabanata at ito ang susi sa lahat. Dahil ang naranasan ni Abraham sa anino, naranasan ng Diyos Ama sa katotohanan. Hindi pinigilan ng Diyos ang pag-aalay ng kanyang sariling anak. Walang anghel, walang tupa sa kakahuyan. Umakyat si Jesus sa altar at hindi na bumaba. At pagkatapos ng 3 araw, ang muling pagkabuhay na pinag-isipan ni Abraham sa pananampalataya ay naging isang aktwal at makasaysayang pangyayari. Ang anino ay naging katotohanan, ang pananampalataya ay naging tanaw. Bawat kwento sa Hebreo 11 ay tumuturo sa hinaharap. Bawat gawa ng pananampalataya ay isang anino ng krus.
At ang halos pag-aalay ni Abraham kay Isaac ang pinakamalinaw na anino sa lahat. Pero hindi huminto ang kabanata kay Abraham. Patuloy itong tumatawag ng mga saksi. At dito nagsimulang maging hindi komportable. Sa pananampalataya, si Sarah mismo ay tumanggap ng kapangyarihang maglihi kahit nalampas na siya sa edad dahil itinuring niyang tapat ang nangako. Si Sarah, ang babaeng tumawa sa harap ng Diyos nang sabihing magkakaroon siya ng anak na lalaki. Malinaw na itinala ng Genesis 18. Tumawa si Sarah sa kanyang sarili na nagsasabi, "Pagkatapos kong matanda na at matanda na rin ng aking Panginoon, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan?" Hindi siya naniwala sa pangako. Pinagtawanan niya ito. At mga taon bago niyon, sinubukan na niyang lutasin ang problema ng Diyos nang siya mismo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang aliping si Hagar kay Abraham na nagbunga kay Ismael at lumilikha ng gulo na umaalingaw-ngaw pa rin sa gitnang silangan ngayon. At gayon paman, isinama siya ng Hebreo 11 sa bulwagan ng pananampalataya. Bakit? Dahil ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng pag-aalinlangan. Ang pananampalataya ay kung ano ang ginagawa mo pagkatapos mong mag-alinlangan. Tumawa si Sarah at pagkatapos ay naglihi si Sarah. Lumipat siya mula sa pangungutya tungo sa pagiging ina. Totoo ang kanyang pag-aalinlangan, pero ang pananampalataya niya ang naging huling salita. Kung nag-aalinlangan ka na sa Diyos, kung tumawa ka na sa isang pangakong tila napakaganda o napakahuli na, si Sarah ang iyong saksi. Siya ang patunay na ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng pagiging perpekto. Nangangailangan ito ng pagtitiyaga. Pagkatapos ni Sarah, bumilis ang kabanata. Si Isaac, si Jacob, si Jose. 3 henerasyon na sinasaklaw sa 3 talata. Bawat isa ay binasbasan ang susunod na henerasyon na ipinapasa ang pangako kahit wala sa kanila ang nakakita nito na natutupad. Sa pananampalataya, si Isaac ay tumawag ng mga pagpapalang panghinaharap para kay Jacob at kay Esau. Si Isaac, ang lalaking napakabulag at nalilito na binasbasan niya ang maling anak. Nilinlang siya ni Jacob ng balat ng kambing sa mga braso niya at isang mangkok ng nilaga. At gayon paman, kahit ang sakuna na iyon ay tinawag na pananampalataya. Dahil sa kabila ng panlilinlang, sa kabila ng kaguluhan, ang pagpapala ay pumatak sa eksaktong lugar na nilayon ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay sumulong sa kabila ng pagkabigo ng tao, pagkabulag ng tao at pandaraya ng tao. Iyon ang isang pattern na dapat tandaan. Sa pananampalataya, si Jacob nang mamamatay na ay binasbasa ng bawat isa sa mga anak ni Jose na yumuyuko sa pagsamba sa ibabaw ng ulo ng kanyang tungkod. Si Jacob, ang sinungaling, ang manipulador, ang taong ginugol ang buong buhay niya sa pakikipagsabwatan at pagsasamantala at pakikipaglaban para sa kontrol. Dinaya niya ang kanyang kapatid. Nilinlang niya ang kanyang ama. Ilang dekada siyang tumatakbo mula sa mga bunga ng kanyang sariling katalinuhan at sa pinakahuli namamatay sa Ehipto nakasandig sa kanyang tungkod dahil wala na siyang lakas na tumayo. Sa wakas ay yumuko siya. Sa wakas ay sumamba siya. Ang huling gawa niya ay hindi isang pakana. Ito ay pagsuko. Isang buong buhay ng pakikipaglaban na nagtapos sa isang sandali ng pananampalataya. Sa pananampalataya, si Jose sa dulo ng kanyang buhay ay binanggit ang pag-alis ng mga Israelita at nagbigay ng tagubilin tungkol sa kanyang mga buto. Ang pananampalataya ni Jose ay tungkol sa kanyang mga buto. Hindi ang kanyang pagkilala sa Ehipto, hindi ang katotohanang mula sa pagiging alipin ay naging ikalawang pinakamahalagang tao sa sinaunang mundo, hindi ang katotohanang iniligtas niya ang isang buong sibilisasyon mula sa taggutom. Ang kahilingan niya bago mamatay ay tungkol sa kung saan magpapahinga ang kanyang kalansay.
Dalhin ninyo ang mga buto ko palabas ng Ehipto kapag dinala kayo ng Diyos sa lupang pangako. Naniwala si Jose sa isang hinaharap na ang partisipasyon lang niya ay bilang isang bangkay. Ang pananampalataya niya ay umabot lampas sa kanyang sariling kamatayan, lampas sa kanyang sariling kabuluhan, tungo sa isang hinaharap na hindi niya makikita ng mga mata ng buhay. At pagkatapos ay dumating si Moises at dito nagsimulang magniningas ang kabanata. Sa pananampalataya si Moises nang ipanganak siya ay itinago ng 3 buwan ng kanyang mga magulang dahil nakita nilang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Nagsimula ito sa kanyang mga magulang. Iniutos ni Paraon na itapon sa Nilo ang bawat sanggol na lalaking Hebreo. Tiningnan ng mga magulang ni Moises ang kanilang anak at gumawa ng isang desisyong maaaring ikabitay ng buong pamilya nila. Itinago nila siya. Sa loob ng 3 buwan, itinago nila ang isang umiiyak at buhay na sanggol mula sa isang imperyong gustong patayin siya. Bawat katok sa pinto ay maaaring mga sundalo. Bawat kapitbahay ay maaaring isang tagapagbalita. At itinago pa rin nila siya. At pagkatapos, nang hindi na nila makayang itago pa siya, inilagay nila siya sa isang basket na pinansiyahan ng alkitran at inilagay sa mismong ilog na dapat sana ang kanyang libingan. Ginawa nila ang kasangkapan ng kamatayan bilang sasakyan ng kaligtasan. Sa pananampalataya, si Moises nang lumaki na siya ay tumangging tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na piniling mapahirapan kasama ng bayan ng Diyos kaysa mag-enjoy sa lumilipas na kasiyahan ng kasalanan. Tinalikuran ni Moises ang pinaka-advanced na imperyo sa mundo. Nasa kanya ang lahat. Kayamanan, katayuan, edukasyon, kaginhawaan, kaligtasan, access sa pinakamagandang pagkain at damit at arkitektura na magagawa ng sinaunang mundo. Siya ay isang maharlika. Maaari siyang mamuhay sa natitirang buhay niya sa isang palasyo na papaligiran ng luho at walang sisisihin sa kanya. Ang mga Hebreo ay mga alipin na gumagawa ng mga ladrilyo sa putik. Si Moises ay isang prinsipeng kumakain mula sa ginto. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng 2 mundong iyon. At pinili niya ang mga alipin. Tiningnan niya ang ginto at ang kaginhawaan at ang gaan ng buhay at tinalikuran niya ang lahat dahil naniwala siya sa isang bagay na hindi niya nakikita. Nagdagdag ng isang detalye ang mayakda ng Hebreo na nagpapahinto sa iyo. Itinuring niya ang pagkadustang para kay Kristo na mas malaking kayamanan kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Nakita ni Moises si Kristo, hindi literal, hindi pisikal, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Naunawaan niya na ang pagdurusa para sa layunin ng Diyos ay mas mahalaga kaysa lahat ng maibibigay ng Ehipto. 1,500 taon bago ipinanganak si Jesus, binibilang na ni Moises ang halaga at pinipili na ang krus. Pero narito ang bahagi ng kwento ni Moises na walang nangangaral. Sa pananampalataya, umalis siya sa Ehipto na hindi natatakot sa galit ng hari dahil nagtiis siya na parang nakikita ang hindi nakikita. 2 beses umalis si Moises sa Ehipto. Sa unang pagkakataon, tumakas siya matapos patayin ng isang Ehipsyo sa isang bugso ng galit. Natakot siya para sa kanyang buhay. Tumakbo siya sa disyerto at gumugol ng 40 taon sa pag-aalaga ng mga tupa. 40 taon mula prinsipe tungo sa pastol, mula sa palasyo ni Paraon tungo sa likod ng isang disyerto na walang iba kundi buhangin at mga kambing at katahimikan. At sa katahimikang iyon, sa nagliliyab na palumpong, sa wakas ay tinawag siya ng Diyos. Pero nakipagtalo si Moises, nakiusap siya sa Diyos na magpadala ng iba. Sinabi niyang hindi siya marunong magsalita ng maayos. Sinabi niyang hindi siya paniniwalaan ng mga tao. Sinabi niyang hindi siya ang tamang tao.
Ang Exodo Kabanata 3 at 4 ay isang mahaba at masakit na negosasyon sa pagitan ng Diyos at isang taong ayaw sa trabaho. At pagkatapos ay pumunta rin siya. Sinabi ng may akda ng Hebreo na hindi siya natakot. Pero alam natin mula sa Exodo na takot siya. Kaya ano ang ibig sabihin ng Hebreo? Ibig sabihin, totoo ang takot pero hindi ito ang naging desisibong dahilan. Naramdaman ni Moises ang takot at pumunta pa rin dahil ang Diyos na hindi niya nakikita ay mas totoo sa kanya kaysa sa paraon na nakikita niya. Iyon ang ibig sabihin ng teksto sa nagtiis na parang nakikita ang hindi nakikita. Namuhay si Moises na parang ang hindi nakikitang Diyos ay nakatayo sa tabi niya. At dahil ginawa niya iyon, nawalan ng hawak sa kanya ang nakikitang paraon. Sa pananampalataya, ipinagdiwang niya ang Paskwa at iwinisik ang dugo upang ang tagawasak ng mga panganay ay hindi makaantig sa kanila. Ang Paskwa, ang gabing nagbago ng lahat. Sinabi ng Diyos sa bawat pamilyang Hebreo na magkatay ng isang kordero, ipinta ang dugo nito sa hamba ng pinto at manatili sa loob. Ang kamatayan ay paparating sa buong Ehipto. Bawat panganay ay mamamatay, pero ang anghel ay lalampas sa bawat bahay na may marka ng dugo. Isipin mong ikaw ay isang amang Hebreo ng gabing iyon. Nagpinta ka ng dugo ng kordero sa hamba ng iyong pinto dahil isang lalaking nagngangalang Moises ang nagsabi sa iyo na sinabi ito ng Diyos. Ang pamilya mo ay nasa loob. Ang panganay mong anak na lalaki ay natutulog. At sa labas, sa kadiliman, may gumagalaw sa mga kalye ng Ehipto. Hindi mo ito nakikita. Hindi mo ito kayang labanan. Hindi mo ito kayang pakiusapan. Ang tanging nakaharang sa pagitan ng iyong anak at kamatayan ay isang pahid ng dugo sa kahoy. Iyon ang pananampalataya. Hindi pag-unawa, hindi katiyakan, hindi kaginhawaan. Dugo sa kahoy at ang paniniwalang sapat na yon. At bawat Kristiyanong nagbabasa nito ay dapat maramdaman ang anino ng isa pang gabi. Isa pang panganay na anak, isa pang alay ng dugo, isa pang piraso ng kahoy, ngunit sa pagkakataong ito ay hugis krus. Ang Paskwa ng Exodo ay direktang tumuturo sa krus ng Kalbaryo. Ang korderong ang dugo ay nagligtas sa Israel mula sa anghel ng kamatayan ay direktang tumuturo sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Ang dugo sa hamba ng pinto at ang dugo sa krus ay iisang kwentong sinabi ng 2 beses. Sa pananampalataya, tumawid ang mga tao sa dagat na pula na parang tuyong lupa, pero ang mga Ehipsyo, nang subukan nilang gawin din, ay nalunod. Isang dagat, iisang tubig. Para sa Israel ito ay isang daan. Para sa Ehipto ito ay isang libingan. Ang pagkakaiba ay hindi ang dagat. Ang pagkakaiba ay ang pananampalataya. Ang parehong kalagayan na nagliligtas sa isang tao ay maaaring pumatay sa iba. Depende sa kung naglalakad ka ba sa pananampalataya o humahabol sa kayabangan. At pagkatapos ay dumating ang isang pangalan na dapat magulat sa lahat ng nagbabasa ng kabanatang ito. Sa pananampalataya, si Rahab na babaeng bayaran ay hindi nasawi kasama ng mga suwail dahil tinanggap niya ng mabuti ang mga espiya. Si Rahab, isang babaeng bayaran, isang Kanaanita, isang pagano na sumasamba sa mga huwad na Diyos sa isang lungsod na malapit ng wasakin ng Diyos ng Israel. Lahat ng dahilan ay nasa kanya para mapunta sa maling panig ng kwentong ito. Siya ang kaaway sa kapanganakan, sa nasyonalidad, sa relihiyon at sa propesyon. Tumira siya sa Jericho, ang unang lungsod na nakaharang sa pagitan ng Israel at ng lupang pangako. At siya ay isang nagbebenta ng katawan, ang pinakamababang antas ng lipunan sa halos lahat ng sinaunang kultura. At gayunpaman, nasa bulwagan siya ng pananampalataya. Katabi ni Abraham, katabi ni Moises, iisang listahan, iisang karangalan.
Bakit? Dahil nang 2 espiya ng Israel ang dumating sa pintuan niya, itinago niya sila. Nagsinungaling siya sa mga sundalong naghahanap sa kanila. Ibinaba niya ang mga espiya sa bintana gamit ang isang pulang lubid. Isinapanganib niya ang kanyang buhay at ang buhay ng buong pamilya niya para sa mga taong kakakilala lang niya dahil narinig niya ang tungkol sa kanilang Diyos at naniwala siyang totoo siya. Pakinggan kung ano ang sinabi niya sa mga espiya sa Josue Kabanata 2. Alam ko na ibinigay na ng Panginoon sa inyo ang lupain. Dahil ang Panginoon ninyong Diyos, siya ang Diyos sa langit, sa itaas at sa lupa sa ibaba. Hindi pa siya nakakita ng himala. Hindi pa siya nakabasa ng balumbon ng Torah. Hindi pa siya nakaupo sa ilalim ng turo ng isang propeta. Nakarinig lang siya ng mga tsismis, mga kwentong dinala sa disyerto ng mga mangangalakal at mga lumikas tungkol sa isang Diyos na humati ng dagat at sumira ng mga hukbo. At batay sa impormasyong galing sa iba, itinaya niya ang buhay niya sa Diyos ng Israel. Ang pananampalataya ni Rahab ay itinayo sa mas kaunting ebidensya kaysa kaninuman sa kabanatang ito. Direktang narinig ni Abraham ang tinig ng Diyos. Nakita ni Moises ang nagliliyab na palumpong. Tumanggap si Noe ng detalyadong mga tagubilin sa pagtatayo. Si Rahab ay nakarinig lamang ng tsismis at naniwala siya nang lubos na tumalikod siya sa sarili niyang mga kababayan, sarili niyang lungsod, sarili niyang hari para kumampi sa isang Diyos na hindi pa niya nakilala. At ito ang sumunod na nangyari. Nang bumagsak ang Jericho, lahat ng nasa loob ng mga pader ay namatay maliban kay Rahab at sa kanyang pamilya. Nagpakasal siya sa isang Israelitang nagngangalang Salmon. Ang anak nila ay si Boaz. Pinakasalan ni Boaz si Ruth. Ang apo nila ay si Jesse. Ang anak ni Jesse ay si David. At mula sa lahi ni David ay dumating si Hesukristo. Isang babaeng bayarang Kanaanita ang nasa direktang lahi ng Mesiyas. Hindi iyon aksidente. Iyon ang may akda ng Hebreo na gumagawa ng isang punto na napakalakas na umaalingaw-ngaw sa buong bagong tipan. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pinagmulan mo, sa nagawa mo o sa lalim ng kaalaman mo tungkol sa Diyos. Ang pananampalataya ay tungkol sa kung kanino ka nagtitiwala kapag lahat ay nakataya. Pagkatapos ni Rahab, nagbago ang takbo ng kabanata. Parang naubusan na ng oras o espasyo ang may akda. Nagsimula siyang maglista ng mga pangalan nang hindi na kinukwento ang buong kasaysayan nila. At ano pa ang sasabihin ko? Dahil kukulangin ang oras ko kung ikukwento ko pa sina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, sina David at Samuel at ang mga propeta. Tingnan mo ang mga pangalang yon, talagang tingnan mo. Si Gideon, ang lalaking sinubukan ng Diyos ng 2 beses gamit ang isang balahibo ng tupa dahil hindi niya kayang magtiwala sa pangako ng walang pisikal na patunay. Nang sabihin sa kanya ng Diyos na salakayin ang mga Madyanita, hindi siya pumayag kaagad. Sabi niya, patunayan mo. Kaya naglagay siya ng balahibo ng tupa sa lupa at hiniling sa Diyos na basain ito habang tuyo ang lupa. Ginawa ito ng Diyos at sinabi ni Gideon na gawin ulit pero baligtad. Basain ang lupa at patuyuin ang balahibo. Ginawa rin iyon ng Diyos. 2 himalang hiningi bago sumunod si Gideon sa isang utos. At pagkatapos, nang sa wakas ay pumayag siyang lumaban, binawasan ng Diyos ang hukbo niya mula 32,000 tao hanggang 300. 300 tao na may mga sulo at palayok na luwad laban sa isang hukbong, pumapalot sa lambak na parang mga balang. Napakahina ng pananampalataya ni Gideon, kaya kinailangang mag-ayos ang Diyos ng isang sitwasyon kung saan ang tanging paliwanag para sa tagumpay ay banal na pagkilos. At gayunpaman, nasa listahang ito si Gideon.
Si Barak ang general na tumangging lumaban maliban na lang kung isang babaeng nagngangalang Deborah ang sasama sa kanya. Ang komander ng hukbo ng Israel ay tumingin sa mga karwahe ng mga Kanaanita at nagsabing, "Hindi ako pupunta maliban na lang kung sasama ka." At sinabi sa kanya ni Deborah ang kahihinatnan. Sabi niya, "Sasama ako sa iyo, pero dahil sa ginagawa mong ito, ang karangalan ay hindi mapupunta sa iyo. Ang kaluwalhatian ng tagumpay ay mapupunta sa isang babaeng nagngangalang Jael na nagtusok ng tulos ng tolda sa bungo ng general ng kaaway habang natutulog ito." Nanalo si Barak sa digmaan pero nawala ang kaluwalhatian dahil hindi niya kayang magtiwala sa Diyos nang walang taong kaagapay at nasa listahang ito siya. Si Samson ang lalaking sumira sa bawat pangako ng Nazareo na ginawa niya. Gumugol ng buhay niya sa pagtugis sa mga babaeng Filisteo na nagtraidor sa kanya. Ibinigay ang lihim ng kanyang higit sa karaniwang lakas kay Delilah kapalit ng pagmamahal nito. At nagawa lang ang kanyang pinakadakilang gawa ng pananampalataya habang bulag, nakakadena sa pagitan ng dalawang haligi na humihingi sa Diyos ng lakas sa huling pagkakataon para gibahin ang templo ni Dagon sa sarili niya at sa 3,000 Filisteo. Ang pananampalataya ni Samson ay lumitaw lamang nang natanggal na ang lahat. Ang kanyang mga mata, kanyang kalayaan, kanyang dignidad, kanyang buhok, kanyang lakas, lahat ay wala na. At sa ganap na kahungkagan na iyon na wala nang maaasahan, sa wakas ay nanalangin siya. At sumagot ang Diyos. Nasa listahang ito si Samson, si Jephthah na gumawa ng padalos-dalos at hangal na panata na iaalay ang kahit anong lumabas muna sa bahay niya kung bibigyan siya ng Diyos ng tagumpay sa labanan. Nanalo siya sa labanan at ang kanyang nag-iisang anak na babae ang lumabas sa pintuan, sumasayaw, nagdiriwang ng tagumpay ng kanyang ama. Ang teksto ng Hukom 11 ay pinagdedebatehan hanggang ngayon kung talagang inalay ni Jephthah ang anak niya o itinalaga sa panghabambuhay na paglilingkod. Pero kahit ano pa, ang panata ay hangal, hindi kailangan at nagmula sa isang taong hindi naiintindihan ng Diyos na kinakausap niya. At nasa listahang ito si Jephthah. Hindi sila mga bayani, sila ay mga sakuna. Napakalalim ng kapintasan, kadalasang hangal, minsan ay talagang kahindik-hindik na mga tao na gumawa ng mapaminsalang desisyon at sinaktan ang mga taong pinakamalapit sa kanila. At bawat isa sa kanila ay nasa kabanatang ito. Inilagay sila ng may akda ng Hebreo sa iisang hukuman kasama nina Abraham at Moises at sinabi na valid din ang pananampalataya nila. Bakit? Dahil ang punto ay hindi kailanman nakahanga-hanga ang mga taong ito. Ang punto ay tapat ang Diyos kahit hindi tapat ang mga tao niya. Ang sinulid na tumatakbo sa bawat pangalan sa Hebreo 11 ay hindi lakas ng tao. Ito ay ang pasensya ng Diyos. Patuloy na gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga sinungaling, mga duwag, mga nag-aalinlangan at mga nabigo dahil ang plano niya ay hindi umaasa sa pagiging perpekto ng tao. Umaasa ito sa pagtitiwala ng tao. Gaano man kaliit, gaano man kahuli, gaano man kahindi perpekto ang tiwala na iyon. At kung nagawa ng Diyos na gumawa sa pamamagitan ng karuwagan ni Gideon, kapabayaan ni Samson, palilin lang ni Jacob at nakaraan ni Rahab, kaya rin niya sa pamamagitan mo. Kahit ano pa ang iniisip mong nagdidiskwalipika sa iyo sa kwento ng Diyos, may isang tao sa Hebreo 11 na mas malala ang sitwasyon at nakapasok pa rin sa listahan. Inilarawan pagkatapos ng may akda ang mga nagawa ng mga taong ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakasakop sila ng mga kaharian, nagpatupad ng katarungan, nagtamo ng mga pangako, isinara ang bibig ng mga leon, pinatay ang lagablab ng apoy, nakatakas sa talim ng tabak. Naging makapangyarihan sila sa labanan, nagwasak ng mga dayuhang hukbo.
Mga babae ang tumanggap pabalik ng kanilang mga patay na binuhay muli. Tagumpay pagkatapos ng tagumpay. Himala pagkatapos ng himala. Pananampalatayang nagbubunga ng mga resultang nakikita, nahahawakan at naipagdiriwang. Ito ang bahagi ng pananampalataya na gusto ng lahat. Ang bibig ng leon na nagsara, ang apoy na napatay, ang labanang napanalunan, ang patay na bata na ibinalik sa mga bisig ng kanyang ina, humihinga. At pagkatapos ay gumawa ang may akda ng isang bagay na walang inaasahan. Binaliktad niya ang buong kabanata, ang iba ay pinahirapan, tumangging palayain upang matamo ang mas mabuting muling pagkabuhay. May hinarap na pangungutya at paghagupit, maging mga tanikala at pagkabilanggo. Pinatay sila sa pamamagitan ng pagbato, nilagari sila sa dalawa, pinatay sila sa tabak, naglibot sila na nakabalat ng tupa at balat ng kambing, salat sa lahat, inuusig at inaapi. Hindi karapat dapat sa kanila ang mundo. Naglagalag sila sa mga disyerto at kabundukan, na nakatira sa mga yungib at mga butas sa lupa. Nilagari sa dalawa. Pinaniniwalaan na iyon ay tumutukoy sa propetang si Isayas na ayon sa tradisyong Hudyo na naingatan sa isang tekstong tinatawag na ang pagkamatay ni Isayas ay inilagay sa loob ng isang hungkag na troso at nilagari ng hari na si Manases. Si Isayas, ang propetang nakakita ng pagdating ni Kristo ng mas malinaw kaysa kaninuman sa lumang tipan. Ang propetang sumulat tungkol sa nagdurusang lingkod sa Kabanata 53, ang sipi na naglalarawan ng pagpapako sa krus daan-daang taon bago pa naimbento ang pagpapako sa krus. At ang gantimpala niya sa katapatan na iyon ay ang pagkalagari sa dalawa ng isang haring ayaw makinig sa sasabihin ng Diyos. Inilagay ng may akda ng Hebreo ang mga walang pangalan, pinahirapan at salat ng mga taong ito sa iisang kabanata kasama nina Abraham at Moises. Iisang listahan, iisang pananampalataya. Ganap na magkasalungat na resulta. Tumanggap si Abraham ng isang anak. Ang mga taong ito ay tumanggap ng lagari. Pinamunuan ni Moises ang isang bansa tungo sa kalayaan. Ang mga taong ito ay naglagalag sa mga yungib na nakasuot ng balat ng hayop, nawala at nag-iisa. Naligtas si Rahab sa pagkawasak ng Jericho. Ang mga taong ito ay walang naligtas. At sinabi ng may akda na hindi karapat-dapat sa kanila ang mundo. Hindi baligtad. Hindi karapat-dapat sa kanila ang mundo. Ang mga taong nanalo ng labanan at nagsara ng bibig ng mga leon ay karapat-dapat sa paghanga. Pero ang mga taong nawalan ng lahat, pinahirapan at pinatay at nakalimutan ng kasaysayan, sila ang tumanggap ng pinakamataas na papuri sa buong kabanata. Hindi sila nararapat sa mundo. Ito ang sandaling nag-focus ang buong kabanata. Dahil ang argumento ay hindi na ang pananampalataya ay nagbibigay sa iyo ng magandang buhay. Ang argumento ay ang pananampalataya ang nag-uugnay sa iyo sa isang katotohanang lampas sa buhay mo. Manaig ka man sa mga kaharian o malagari sa dalawa, ang pananampalataya ay iisang katiyakan, iisang ebidensya, iisang hypostasis. Ang resulta ay hindi tumutukoy sa pananampalataya. Ang pananampalataya ang tumutukoy sa tao. At pagkatapos ay dumating ang huling talata, ang nagbabago sa lahat ng nauna. At silang lahat bagamat kinilala sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya ay hindi tumanggap ng ipinangako dahil naglaan ang Diyos ng mas mabuting bagay para sa atin upang bukod sa atin ay hindi sila magawang ganap. Hindi nila tinanggap ang ipinangako. Hindi ito tinanggap ni Abel. Hindi ito tinanggap ni Enoch. Namatay si Abraham sa isang tolda sa lupaing hindi pa sa kanya. Namatay si Sarah nang hindi nakikitang naging isang bansa ang kanyang mga apo. Namatay si Moises sa tuktok ng bundok, nakatingin sa lupang pangako na hindi siya pinahintulutang pasukin. Namatay si Rahab sa Israel,
pero hindi nakita ang templo o ang kaharian. Si David, si Samuel, si Isaias, bawat isang tao sa bulwagan ng pananampalataya ay namatay nang hindi tumatanggap ng panghuling pangako. Nakita nila ito mula sa malayo. Naniwala silang darating ito. Itinaya nila ang buong pagkatao nila rito at namatay sila bago ito dumating. Ang pangako ay si Kristo, ang katuparan ay ang krus, ang muling pagkabuhay. Ang bagong tipan na isinulat hindi sa mga tablang bato kundi sa mga pusong tao. Lahat ng hinihintay ng mga tao sa Hebreo 11 ay nagkatotoo, pero nagkatotoo ito pagkatapos nilang mamatay. At sinabi ng mayakda na sinasadya ito ng Diyos. Naglaan siya ng mas mabuting bagay para sa atin upang bukod sa atin ay hindi sila magawang ganap. Ang mga bayani ng pananampalataya ay hindi magagawang kumpleto nang wala tayo. Ang kwento nila at ang kwento natin ay iisang kwento. Ang pananampalataya nila at ang pananampalataya natin ay magkaugnay sa libu-libong taon ng iisang sinulid. Tumakbo sila sa mga unang bahagi ng karera. Tayo ang tumatakbo sa kasalukuyang bahagi. At wala sa atin, hindi sila at hindi tayo ang magiging kumpleto hanggang hindi natatapos ang karera. Yun ang dahilan kung bakit ang Hebreo 12 unang talata, ang mismong kasunod na talata pagkatapos ng kabanatang ito, ay nagsasabi nito. Kaya nga, yamang napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, iwaksirin natin ang bawat pabigat at ang kasalanang mahigpit na kumakapit at takbuhin natin ng may tiyaga ang karera na inilagay sa harap natin na tumitingin kay Jesus, ang nagtatag at nagpapaganap ng ating pananampalataya. Ang mga saksi mula Kabanata 11 ay nanonood. Nanonood si Abel, nanonood si Abraham, si Moises, si Rahab, si Sara, ang mga walang pangalang nilagari sa dalawa at naglagalag sa mga yungib. Nandoon silang lahat. Tumakbo sila sa kanilang bahagi ng karera nang hindi kailanman nakikita ang finish line. At ngayon ay nakatayo sila sa ulap, naghihintay dahil hindi sila magagawang ganap hanggang hindi natin natatawid ang atin. At kanino tayo dapat tumitingin habang tumatakbo tayo? Hindi kay Abraham, hindi kay Moises, hindi sa kahit sinong saksing tao, gaano man sila katapat. Tumingin tayo kay Jesus, ang nagtatag at nagpapaganap ng pananampalataya. Ang nagsimula ng pananampalataya at ang nagkumpleto nito. Ang dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay tiniis ang krus. Hinamak ang kahihiyan nito at umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Si Jesus, ang huling saksi, ang hindi lang kumilos sa pananampalataya, kundi siya mismo ang pananampalatayang nagkatawang tao. Bawat anino sa Hebreo 11 ay nakatagpo ng katotohanan nito sa kanya. Ang katanggap-tanggap na alay ni Abel ay tumuturo sa perpektong alay ng kordero ng Diyos. Ang paglakad ni Enoch kasama ng Diyos ay tumuturo sa anak na kaisa ng Ama. Ang arka ni Noe ay tumuturo sa kaligtasan sa pamamagitan ng paghuhukom, ang tubig na sumira sa mundo na naging tubig ng bautismo. Ang halos pag-aalay ni Abraham kay Isaac ay tumuturo sa aktwal na pag-aalay ng ama sa kanyang anak. Ang imposibleng pagbubuntis ni Sara ay tumuturo sa pagsilang mula sa birhen, isa pang batang sinabi ng biyolohiya na hindi maaaring umiral. Ang dugo ng Paskua sa hamba ng pinto ay tumuturo sa dugo ni Kristo sa krus. Ang pagtawid sa dagat na pula ay tumuturo sa paglipat mula kamatayan tungo sa buhay. Ang pulang lubid ni Rahab na nakabitin sa kanyang bintana ay tumuturo sa pulang sinulid ng pagtubos na tumatakbo mula Genesis hanggang Pahayag. Bawat kwento sa kabanatang ito ay isang pixel at kapag lumayo ka ng sapat, ang mga pixel ay bumubuo ng isang imahe, ang imahe ni Jesucristo. Iyon ang lihim na kodigo ng Hebreo 11.
Hindi ito kailanman isang listahan ng mga bayaning hahangaan. Ito ay isang legal na kaso na binuo sa loob ng 4,000 taon ng kasaysayan ng tao gamit ang mga sinungaling at mga duwag at mga babaeng bayaran at mga nag-aalinlangan bilang mga saksi na nagpapatunay ng isang punto na ang Diyos na hindi nakikita ay mas totoo kaysa anumang nahahawakan mo, na ang pangakong ginawa niya ay tutuparin kahit mamatay ka bago ito dumating, na ang pananampalataya ay hindi isang pakiramdam, hindi isang healing, hindi isang lundag sa kadiliman, kundi isang pundasyong maaari mong pagtayuan at ebidensyang maaari mong itaya ang buhay mo. At na bawat gawa ng pananampalataya, mula sa pinakaunang dugo na ibinuhos ni Abel hanggang sa pinakahuling hininga na ilalabas mo, ay konektado sa krus ni Hesukristo at sa walang lamang libingang sumunod. Nag-alay si Abel ng sakripisyo, naging sakripisyo si Kristo, lumakad si Enoch kasama ng Diyos. Si Kristo ang Diyos na lumalakad kasama natin. Nagtayo si Noe ng arka. Si Kristo ang naging arka natin. Inihandog ni Abraham ang kanyang anak. Inihandog ng Diyos ang kanyang anak. Pinili ni Moises ang paghihirap kaysa kaginhawaan. Niyakap ni Kristo ang paghihirap hanggang kamatayan. Ang korderong pangpaskuwa ay namatay upang mabuhay ang iba. Ang kordero ng Diyos ay namatay upang mabuhay ang lahat. Ang kodigo ay tumatakbo sa bawat talata. Kapag nakita mo ito, hindi mo na ito maaaring hindi makita. At bawat aralin sa Sunday School na nagturo ng Hebreo, 11 bilang isang listahan ng matapang na tao ay nalagpasan ang buong punto. Ang mga taong ito ay hindi matapang. Sila ay takot, nalilito, at puno ng kapintasan. Pero nagtiwala sila sa isang Diyos na hindi nila nakikita, at ang tiwala na iyon ang nag-ugnay sa kanila sa isang kwentong mas malaki kaysa sarili nilang buhay na 2,000 taon. Pagkatapos, ang kanilang mga pangalan ay binibigkas pa rin ng malakas ng mga taong hindi sila nakilala. Iyon ang ginagawa ng pananampalataya. Isinasingit nito ang maliit, marupok at pansamantalang buhay mo sa isang walang hanggang salaysay. Nagiging bahagi ka ng isang bagay na hindi magtatapos kapag bumagsak ang katawan mo. Patay na si Abel ng 1,000 taon at nagsasalita pa rin siya. Mamamatay ka rin, pero kung ang pananampalataya mo ay kay Kristo, ang kwento mo ay hindi natatapos sa libingan. Nagpapatuloy ito, dinadala ng bawat taong susunod sa iyo, hanggang sa araw na sa wakas ay matatapos ang karera at ang ulap ng mga saksi ay bababa mula sa grandstand at sasama sa mga mananakbo sa larangan. Ang mga tao sa Hebreo 11 ay hindi tumanggap ng ipinangako. Pero alam natin kung ano ang pangako at alam nating tinupad ito. Dumating si Kristo, namatay si Kristo, nabuhay muli si Kristo. At dahil nabuhay siya, bawat tao sa kabanatang iyon, bawat tao sa ulap ng mga saksi, bawat taong nagtiwala sa Diyos na hindi nila nakikita, ay babangon din isang araw. Iyon ang Hebreo 11. Hindi isang listahan ng mga bayani, isang hukuman, isang kasong binuo sa loob ng 1,000 taon gamit ang pinakahindi inaasahang mga saksi. At ang hatol na isinulat sa dugo ni Kristo at tinatakan ng isang walang lamang libingan ay ang pananampalataya ay nananalo. Hindi dahil palaging nakakaligtas ang mga mananampalataya, kundi dahil ang siyang pinagtitiwalaan nila ay nakaligtas na. Kung gusto mong makita kung paano umaabot ang kwentong ito sa rurok nito sa Aklat ng Pahayag, kung kailan sa wakas ay makikita ng ulap ng mga saksi ang kordero ng harap-harapan, ang video na iyon ay nasa screen ngayon. Magkita tayo doon.